Hello cupbearers, Mami Archer and Ellie Archer here. So ngayon pa lang kami magtatanim noong aming project. Dahil nga ganito ang nangyari, sobrang busy nung nakaraan. Do alam naman ninyo na nakaraan pa yung lagayan na yan, pero wala talaga kaming lupa. Tapos yung unang kamatis, natapon na namin yun kasi nga hindi namin talaga naitanim kagad because walang lupa. Ngayon, kanina pagsundo ko, ang sabi ni Ellie, Mami, zero ako kasi hindi ko napasa yung halaman. So napaisip ako kasi nung kinausap ko yung teacher, ang sabi niya, basta tumubo yung halaman, ipakita lang sa kanya tapos okay na yun. Kasi tinanong ko pa nga kung may deadline ba, kung may documentation. Ang sabi lang niya, basta tumubo na, meron ng shoot, ipakita na sa kanya. So, ako naman, prepare naman ako, no? Meron na akong plastic dun sa aking bulsa, meron na rin akong plastic labo pang nung kamay. Ngayon, tinanong ko yung isang estudyante na nakasalubong namin. Sabi ko, Be, kailan yan daw deadline? Sabi, hanggang Webes na lang daw po yung ibibigay ni teacher, ganyan. So, sabi ko, okay. Dahil meron naman na akong mga materials na pangkuha. Ang ginawa ko, pumunta muna ako dun sa garden ng school. Tapos, kinausap ko yung asawa ng teacher ko. Sabi ko, Kuya, pwede po makahiram ng, pang bungkal ng lupa. Kasi nga, ayoko ng plastic lang at baka mabutas at didikit sa kamay ko. Marterte nga ako, diba? So, ayun, pinahiram ako ni Kuya. Tapos, nagbungkal na ako, naglagay na ako sa plastic labo. Yan nga pong nakikita ninyo. And then, ang akin naman, dahil dun sa sinabi ng bata, at ako ay nagsabi ng answer doon sa isang tanong ng isang parent dun sa section namin, sabi ko, hello po, pasensya na po, meron lang po akong itatama dahil nagkamali po yata ako ng pagkakaintindi. Do alam ko na tama yung pagkakaintindi ko, ayoko kasing dumating dun sa point na dahil yung sagot ko is wala namang deadline or basta daw po meron lang shoot na lumabas doon sa tinanim ay dun po ipapakita kay teacher. Ayokong isipin din ng mga parent or magaya sila sa akin na hindi ko kagad inasikaso or hindi namin kagad na asikaso. Tapos kung kailan lang nila gustong ipasa. Hindi ko gusto na dahil sa akin, doon sa sinabi kong answer, base din doon sa pagkakausap ko sa teacher is magkakaroon ng problema yung grades ng mga estudyante. So, ako kasi kapag meron akong pagkakamali or misunderstanding, talagang 100% tinitake ko yung full accountability nun. So, para makita din ng anak ko na kapag mali siya or meron siyang pagkakamali, itama niya at tanggapin niya o akuin niya lahat ng accountability ng ginawa niya. So, yun po yung isa sa pinakamahalagang lesson din na itinuro ko sa anak ko ngayon, no? So, eto na, no? Ayan, nagtanim na kami. So, ang pagkukulang talaga is nasa akin. Though, syempre, sa panahon ngayon, ganito kasi ang nangyayari. Kapag may project, magulang ang gagawa. Sa akin po, hindi. Ang stand ko, ikaw ang naka-enroll, tulungan man kayo ng magulang nyo, tulungan man kita anak, meron ka pa ring effort dyan. For example, yung isang school activity nila dun sa EPP, no? Meron kaming mga magazine, meron kaming mga books, pero dahil yamang lupa, tubig, gubat, tao, enerhiya, yung kailangan, hindi namin mahagilap doon para ikat. Tapos ididikit sa bond paper. So, dahil marunong ako mag-drawing, ang ginawa ko, ako yung nag-drawing ng malabo. Tapos, siya yung nag-trace na para mapalinaw or mapa-highlight yung pinaka-drawing. At siya din yung pinagkulay ko. Sa ganung paraan po, hindi po masasabi ng teacher na, ay, si magulang ang gumawa. Kasi even ako, lagi ko po sinasabi, no, yung brother ko, sister-in-law ko, yung mga relatives namin is mga teachers din. Kung ako ang nandun sa posisyon ng teacher, ayoko rin na, gegradean ko to gawa ng nanay mo, di nanay mo ang i-enroll mo, di ba? We have to be fair din po doon sa mga teacher. Lalo po yung mga teacher po nila ngayon sa grade 4 is talaga naman pong mahuhusay at saka magagaling po. Kaya yung anak ko talagang tinuturo ko sa kanya na yes, oo, mahigpit ako. Pero yung higpit ko anak, balang araw ipagpapasalamat mo kasi hindi ka katulad ng ibang bata. Dahil iba din kung paano kami pinalaki ng lolo at lola mo. So palagi yon yung family principle namin, yung palagi ko din pong reference doon sa pagpapalaki ko ng anak ko, lalong-lalo na po yung salita ng Panginoon. So, ayun, awa ng Diyos, meron na kami, antayin na lang yan lumabas yung shoot, tapos, papakita ko na lang dun kay teacher, ipapasa niya, to sasabihin ko, talagang meron po akong pagkukulang at meron akong pagkakamali. Kukunin ko yung accountability kasi baka ganun din po yung mangyari doon sa mga ibang grade or ibang classmate ng anak ko, kawawa naman po yung mga bata, no? So, syempre, pagkakamali ko yun, pagkukulang ko yun, kaya dapat akuin ko yun. At naitama ko naman siya, nasabi ko na kaagad doon
doon sa GC namin. So, yun lamang po at sana po ay na-inspire po kayo sa simpleng pagtatanim ni Ellie ng kanyang, puno ng kamatis. Galing pa yan kay lola niya yung kamatis. Yun lang, God bless everyone!